Try mo nga maghanap. What? Sa Reddit, ikaw taong Reddit eh. Ayaw nga pala. Uy, puro chismis yung Reddit ko. Am I the asshole for telling my wife she does not live here? My wife and I have been struggling for months now. Her mom Basahin mo. died. Ito ang binabasa ko. Yun And itatranslate ko agad pagkabasa ko. Hindi. Uy, barado ah. Ay, traffic agad. Parang talaga ipapatapos tong isang ano. Her mom died and her dad needs full-time care that the family can't afford. They're trying to get him qualified for assistance, but in the meantime, she moved home to take care of her dad. I could not afford the rent on the apartment and full-time childcare without both of our incomes. And she had to quit her job, so I moved in with my sister. Ay, baliktad ba? Nasaan mo? My sister is single and has 3 dogs. Her house, well, it smells like dog. Her house is a 3-bedroom, but she uses one of the rooms for storage. So my son and I share a room. She is a flexitarian and she does not want certain foods in her house. Ano? Flexitarian? Flexitarian. It's not an ideal living situation, but my son loves the dogs and she helps me with childcare in addition to giving me free lodging, so I'm not complaining. My wife's sister took a trip to their dad's to watch him for a week, so my wife could come home and see us, which actually means coming to my sister's because we do not have a home. She has been here for 3 days and she has not stopped complaining about the smell of the dogs or the fact that my sister won't clean out the storage room for her son. Earlier this evening, she complained about not being able to buy beef, and I asked her to baka. And I asked her to please stop. She asked if I was asking her to stop talking. I said no, that I was asking her to stop complaining. She said the conditions are unlivable. I said, but you do not live here, so why do you care? She's crying in the room while I am stuck in the living room with her son. She said I accused her of abandoning the family, which is not what I said. But that isn't even the point. I understand she can't abandon her dad to waste away and die. But this situation is because of her family, and my family is helping. And I feel like she's so damn ungrateful. I know that's an uncharitable way to feel about one's wife, but she has not thanked my sister at all. And it's starting to piss me off. Wait lang. Ba't hindi sila maka-afford ng place? Nag-resign si ate girl. And Nag-move in si husband tsaka yung anak nila with the sister. tapos ang nirereklamo ni wife Is yung bahay ni sister. kasi nga Amoy dogs. Tapos yun nga, dahil nga may flexitarian si sister, may mga foods na bawal. Parang yung beef ata. Parang ganon. okay. Too close for comfort. So ayun, ang tibay din naman ng asawa. Charot. Unang-una, hindi nila bahay yun. Nakikitira lang. Nakikitira lang. And totoo naman, ginagawa na sila ng favor nung kapatid, tumutulong na. Wala namang kasong mag-inerte siya. Kung ano naman, kung may kakayahan naman silang mag-inerte. Like kung afford nila, pwede silang kumuha ng childcare. And dahil nga hindi nila afford, yun yung meron ngayon. So, ba't hindi muna sila mag-TS, diba? And for the meantime lang naman. Yeah. Ano sabi sa comment? Ay, hindi ko na binasa yung opinion ko dito yung mahalaga. Tingnan natin. Bakit naman kasi technically hindi naman nga talaga kaya, no? Oo. Nagreklamo pa. Kung pwede... She's instead complaining and behaving horribly. She is the asshole. Ayan nga, may hupay nga. Ating kagabi. Pero bilang husband and wife naman, and then may anak, and then pareho kasing on the edge yung emotion nila dahil syempre yung tatay din naman ng babae may nangyayari. Tapos sa lalaki hindi rin niya kaya ng
supportahan. afford. Oo, hindi afford. So, nakikitira sila. I think, kung gusto nilang masolusyonan, siguro sit down talk, pag-usapan nila yung pros and cons, and baka kasi hindi sila, alam mo yun, walang umiintindi pa. Pareho lang silang gustong intindi. Hindi sila aligned. Yeah. Oo. Kasi dapat may umiintindi. Ngayon pareho nilang gustong intindihin nung isa, yung isa. Nagets mo ba? Basta yun. Feeling ko naman naintindihan mo. So yun. Basta yun. Parang walang nagbibigay. Ako nga, ito. Ako. Wala namang sinabing gano'n na. Feeling ko lang sa emotion. Justified ba yan? Kasi, ang alin. sabagay, siguro nga, mataas nga yung Mataas pareho yung emotion nila eh. Oo. Tsaka parehong may challenges both sides. Hindi, wala agad. Bakit pa tayo So, ayun. Pero, yung issue sana, sa kanilang dalawa lang, hindi na yung para pa magreklamo dun sa bahay ng ate. I mean, it provides roof sa mag-ama niya. Oo. Yeah, may shelter. I think yun lang naman yung, siguro ganito. Instead of yun nga, yung focusing dun sa, Full bitch. Hindi, kasi instead na nga mag-focus dun sa issue na yan, ano ba yung ginagawa nila para siguro makaalis? Kumbaga hindi naman advisable pareho sa kanila yung scenarios eh. Baka for the meantime, wala muna kasi hindi pa naman tapos yung challenges eh. So mahirap din naman magsabay-sabay, lalo pa may financial aspect yung challenges and then yung way para makaalis sa challenges na yun. So, yung part na yun, may naiintindihan ko naman. Siyempre, mahirap din pagsabay-sabay tapos ganyan yung isipin mo yung father mo may sakit, 'di ba? Tapos yung anak mo walang matirhan, yung mga ganon. Pero nga, beggars can't be choosers eh. Hindi ka na magreklamo talaga. Agree naman ako dun. Siguro yun lang inaano niya. Feeling ko yun yung pinanggalingan ng husband. Or, yung nag-react siya dun sa ang dami niyang reklamo dun sa bahay ng kapatid. Na for the husband, nakikitira lang naman sila. Parang, wag nang mag-complain kung ano yung nasa harapan muna nila. Kung ano yung binigay. Pagtiisin mo na. Kasi for the husband, tumutulong yung kapatid. And then, ang dami mong reklamo. Kunwari, di ba, one of the things na reklamo is yung sa storage room ba yun? Was it the storage room? Oo. Hindi daw, what if sila yung mag-ayos? Hindi, tanong muna nila yung may-ari ng bahay kung gustong ayusin. Kung pwede. Baka kasi naman mamaya, ganun pala yung maayos dun sa may-ari ng bahay, di ba? I mean, at the end of the day, communication is key. Yeah. So, ayun. Okay. Ay, nako, kung ganito yung, basta bahay ko, tas gano'n yung mga, ay, nako, sinasabi ko sa'yo, aalis ka ng gabi. Hanggang sa balutang ka na. Oo. Yung pinatira mo na, tapos, tas may ganun kang maririnig. Alam kaya nung ate, nakakaabot kaya. Hindi ko na, pwede akong maghanap ng update ni OP, pero, ito yung mga maririnig sa akin, parang hindi naman din maganda. Parang kailangan ng rated PG pag may mga pag nag-react ako. Hindi mag-react ka. Huh? I-blip ko na lang pag may mura. Parang nag-react, beep, beep, beep. Puro ganun, bleep, bleep, bleep. Sabi ng jeep, naging weird. Komedyante ka. Tsaka, teka lang, hindi ako bayad. Ba't English yung binabasa natin? May Tagalog ba dyan? Feeling ko may Tagalog. Ako ba yung gago? Yun nga. Tagalog na. Di ba meron nun? Talaga ba? Oo. Meron yan. Ayaw nga. Meron yan. Hanap ako ng maiksi lang. Nasalamin na. Ako ba yung gago? Tinanong ko yung friend ko kung wala ba siyang pera sa GC namin.
I have this friend na kapag lalabas kami, nako, alam ko na to, ito yung mga palibre. Sige. I have this, parang gusto ko i-summarize na natin agad eh. I have this friend na kapag lalabas kami dalawa or iinomatic, ako lagi yung sasagot ng lahat. Tipong di na siya nagdadala ng wallet niya. Minsan, tibay ah. Minsan kapag kakain kami, bigla na lang dadating boyfriend niya. Tapos kapag bayaran na, biglang dead kunwari busy sa phone. Pareho sila? Hindi sinabi. Kanina sa group chat, nandun din boyfriend niya, So, nag-aaya. parang babae to? Siguro. Parang hindi naman magkakwento ng ganito yung lalaki. Nagkaayaan magkita-kita. Tapos si friend sabay-sabi, tara, libre ni madam. Dinrap yung pangalan niya. Okay. Diba ya? Kahit wala naman ako sinasabi, nag-reply ako ng ayos ah. Wala ka ba din pera hanggang ngayon? Pero sinin lang niya tapos nag-react yung mga nasa GC. Just to add, buong 2025 hindi ako nakipagkita sa kanya kasi default na sa kanya na dapat ako lagi yung sasagot ng gala or food. Hindi pa din nakakaramdam si ante. Babae nga. Puro reject ko mga invite niya. Ako mo yung gago kasi napahiya siya sa GC niya. Pakiramdam ko kasi natitake advantage na ako and I want to build my boundaries. Update. Hindi siya sumagot doon sa reply ko pero nag-react din siya. To be honest, ang daming beses na ito nangyari. Minsan magyayaya siya tapos kapag nag-G ako sasabihin niya, sige sunduin mo ako kahit parehas naman kaming may kotse. There was a time I was really drunk. At alam nila ng boyfriend niya password ng phone ko kasi sa phone ko nagsa-sound trip. Ang mga kupal nag-order sa Grab gamit yung linked credit card ko. Since last year, missing in action na ako sa mga invites niya at mas gumaan buhay ko. That's too low. Thanks to everyone na nag-advise and sa mga nakarelate din. Malala. Pati yung boyfriend. Oo. Bagay sila. Parehong basura. Nagigets ko naman kung ba't siya na-frustrate. Nasabi kaya niya? At least kinonfront man lang niya. Baka hindi kasi sa GC lang yung pinadaanan. Pero well, sa bagay may mga kilala nga ako, ilang taon din naman, nililibre talaga, no? Default pag hindi mga nakakainis eh. Kala mo kung sino pag kinita mo, kailangan ikaw sasagot ka. I mean sa barkada, sige, default naman talaga sa aluhan eh. Pero, may kanya-kanya rin naman kayong time. Kunwari, itong time na to wala ako. Ikaw muna. Sige, next ako na. Hindi pwedeng isa lang ng isa. O kaya yung isa lang yung lagi nililibre. Yun ang magkaibigan. Pero yung ganito, take advantage na lang to isang buong taon. Sabi niya kasi kada magkikita daw eh. O yun na nga. Okay, sige, understood siguro kung wala talagang funds. Huwag ka na magaya. Kung hindi naman talaga afford, hindi mo na ikaw ayahin. Or better yet, huwag kang sumama. Oh, yeah. Sabi mo, Hindi, wala parang, ka talagang fans. Hindi, maging straight to the point ka. Magkaibigan kayo eh, na hindi mo talaga kayang umalis. I mean, kung nag-offer si friend, edi good. Kung hindi, edi hindi. Pero, based sa story, yung wala pang fans yung nag-aaya eh. Tapos dinadrop pa yung pangalan niya. Ang tibay naman, nakakita ng ATM. Yun nga eh. May patago. Mga ganito talagang may patago ka, te. Ika-cancel mo talaga ito pagkano ng 2026 eh. Nakakabusit yung mga ganito. Siguro ganun din na-spoil, no? Malamang. Kita mo pati yung Grab. Nag-order pa ng patay gutom. Bibilib din naman ako kay Opie. Ang tagal niyang ina. Sa akin, hindi tatagal to. Asaluhin kita, pero kung palaging kada ganyan, may pattern ka na, ligo agad. May nabuhisit ako eh. Hindi ako nagtatrabaho para sa lahat. Diba? Tapos pareho silang may kotse. So may kotse si ate girl. Di kung gusto pa lang niya mag-order sa Grab at wala siyang pera, di ibenta na lang yung kotse niya para magkapera siya. Saka siya mag-order ng mga pagkain. Tapos sa side ng kabila, no? Masama pa yung isa. Hindi yung mahilig makibaka sa ganito porket alam na may mabait eh. Kaya ang hirap maging mabait ngayon eh. Ang daming mapagsamantala. Naabuso eh. Pero, ayun nga. Lahat nag-set ng boundaries. Kung hindi pa nakapag-set ng boundaries. Ayun, nag-set naman na daw siya. Hindi niya na kinamiller. Oo. Pero yun nga, before sana umabot dun sa ganun, frustrations niya, na-confront na niya upfront.
Kasi hanggat hindi nasasabi, hindi naman yung sinabi, di ba? Kung kinonfront niya eh. Di ba? Hindi, sa group chat. Oo. Parang, sa ganito kasi, kita mo, siya pa yung parang hindi nagiging komportable. The fact na nag-post siya kung siya ba yung gago. Alam mo yun, parang, ano pa eh, hindi siya 100% pa dun sa ginawa niya, dun sa ano niya. Diba? Dapat Baka sila na rin yung siya. mahiya eh. Baka ano rin naman siya, passive. Baka hindi rin siya ma-confront. Kaya yun yung una kong tanong kung na-confront ba at natanong. Apparently, mukhang hindi. Sa Kaya ganyan, sa lalagay Reddit siya sa lugar nagrarant. talaga nila eh. Ano? Sa ganyan, talaga, nilalagay sa tamang lugar yung mga ganyang klaseng tao. Tama naman. Pero hindi niya siguro nagawa yung unang step para i-confront muna. Well, at least ngayon nagawa niya na. So, I think yun yung mahalaga. Siguro, pag nakipagkaibigan sa kanya to ulit, bayaran mo na lahat ng ginastos, no? Sige, sendan mo ako ng ganito, tapos pwede na tayo mag-usap ulit. Pag sinabi, ano to? Yan lahat ng pinalibre mo sa akin, yung tibay mo. May nabasa nga ako or narinig, hindi ko na maalala kung saan. Pag tropa, sige hiram, ganyan. Wala nang singilan. Pero Well, kung if it's magbayad, 50,000. hindi, kunwari, magbayad, okay, sige, well and good. Kung hindi na, well, last mo na yon. Hindi ka na uulit. Tinuring naman kitang tropa eh. Siguro Pero mga pa isa-isang daan. Bawa, hindi naman yung ano, yung ano lang, bihirang-bihira. Yung mga ganon. Kaya mo nang palagpasin yun eh. Oo. Pero yung mamangungutang sa'yo ng malaking amount, tas hindi na magbabayad. Tingnan mo naman. Pero nga, context is, ano pa rin naman. Kung wala naman talagang ginagawa para mag-earn, ibang usapan. Oh. Yun ang ibang usapan. Parang naman yung gagawin natin, parang puro pala buwisit yung ano, no? Para man-trigger din ang ano, yung Oo. mga makikinig. Di ba magiging mabait na ako? Ano Okay magiging na mabait? At na dito baka may masabi pa akong ano eh. Post-credits. Ano?